Muli, himayin po natin ang Usapang Yakap program. Kasama po natin si Ms. Christine May Magno. Siya po ang Acting Senior Manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth. Perfect mornings kahit matraffic. Perfect mornings pa rin, Ms. Tin. Yes, perfect morning. Dahil muli pag-uusapan natin ang programang PhilHealth, which is always relevant kahit pa matraffic, hindi matraffic, or kung anong hamon ng buhay. Madami po tayong pwedeng ikwento na magagandang balita mula sa PhilHealth. Oo, yes. Kanina nga natuwa ko yung 45 days. Di ba? Ang laking bagay po nun. Kasi Yes. yan, syempre concern yan ng mga miyembro na hindi ko naman gustong maglabas-masok sa ospital. Di ba? Ayaw din natin nang may naririnig na nakaka 45 days. But then again, now, magiging kampante kayo na kahit makalagpas po ang 45 days, hindi nyo kailangan na dito na lang ako sa bahay, titiisin ko na lang kasi wala nang maitutulong sa akin pagdating sa hospitalization ng PhilHealth kasi naka 45 days na ako. Hindi po dapat rason yon. Yes. Diba? Among others. Yes. Among many other policies, no, na binago na po ng PhilHealth. Isa lamang po yung 45 days limit at tinanggal na ng PhilHealth, no? Kasi nga madami dati nagtatanong, ngayon nagka-acute gastroenteritis, biglang for some reason kailangang ma-admit ulit. Dati nalilimitahan eh. Ngayon tinanggal na po yung limitasyon na yan dahil gusto nga po natin lagi pong handa ang inyong PhilHealth program para ma-address, makarespond sa pangangailangan na pangkalusugan ng ating mga kapwa Pilipino. At sabi nga po ng PhilHealth, diba, make sure that you have their 24/7 hotline. Nakita na po natin yan na may mga pagkakataon na hindi pa po updated or hindi po pa alam ng lahat ng accredited hospitals ng PhilHealth yung mga pagbabago kasi nag-improve. Ang bilis nga ng Yes. ng mga improvement ngayon sa PhilHealth. So maganda po na kaya ang punto po ng programang ito, ma-empower kayo, updated kayo sa mga changes, sa mga pinalawak, expanded na benefits po ng PhilHealth para in case po, sabihin noong inyong healthcare provider, or yung pinuntahang ospital, ay hindi po yan. Pero alam nyo na bahagi yan ng benefits nyo, ipaalam nyo po sa kanila. Yes. Diba? Kaya tutok po kayo dito sa ating programa kasi yung mga updates na yan, mas magandang alam natin bago natin kailangan gamitin yung mga benepisyong yun. Kailangan po alam. And paalalahanan lang naman Once naman na maliwanagan din yon sila, ia-apply Yes. po nila yung benefits na nararapat. Hindi nila dapat ipinagkakait yung benepisyo ninyo sa PhilHealth. At ito ang gusto natin na hindi mapagkait sa inyo. Ito pong Yakap program. Because this is a very good program na para po na makaiwas tayo sa sakit. Kadalasan pumupunta tayo sa ospital, nagpapatingin tayo pag may nararamdaman or malala na. Sinasagad-sagad mo to the point may nararamdaman ka na sa simula, 'di ba? Pero hindi tinitiis mo kasi iniisip mo gastos Yes. or 'di ba? Kung ano-ano na naman test ang gagawin. Pero hindi. Ito pong yakap ay para yakapin tayo na magkaroon ng mas maayos na kalusugan. Ulitin natin. Sorry, magiging makulit po kami ni Ms. Tin because gusto namin mapakinabangan nyo itong programang to. Tama. Ano nga ba ang yakap program, Ms. Tin, ulit? Okay. Ang Yakap program, ito na po yung hinihintay natin. Noon pa man, di ba? Kasi sabi nga natin, dati yung PhilHealth natin nagagamit lamang kapag kailangang ma-ospital. So basically, ang Yakap program ay nagsasabi, hindi mo kailangang magkasakit bago mo magamit ang iyong PhilHealth. Okay? So ibig sabihin, gusto po nating ituro sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng ating mga dependents, sa bawat bahay, na meron po tayong programang tinatawag nating Yaman ng Kalusugan Program o PhilHealth Yakap. Ito yung ating primary care program para turuan po tayo ng panibagong habit, health habit, na nagsasabing, ito yung mga dapat na ginagawa natin para maiwasan natin yung may sakit na tayo o malubhan na saka pa tayo nagpapakita sa doktor. Sa PhilHealth Yakap, ang ating slogan ay PhilHealth Yakap para malayo ka sa sakit.
Pero nakadepende din po kasi yun sa iyong pagsunod. Kaya ang tinuturo po natin dito ay pagbabago ng behavior towards managing your health. Ibig sabihin, mula sa reactive na saka lang tayo kumikilos pag may nararamdaman na, dito tayo sa proactive naman. Kasi madami pong benepisyo itong pagiging proactive natin sa pag-aalaga ng kalusugan. Kaya nga po, sa Yakap program, tinuturuan natin ang lahat na kasama sa mga benepisyong ito ay ang tuloy-tuloy din na pagkikipag-usap or pagpapacheck sa ating mga primary care physicians. Kasi nga, madalas din sa Pilipino, nagko-compare tayo eh. Bakit sa ibang bansa, pwede naman akong pumunta sa isang primary care physician na walang bayad? Ayun na po yung Yakap program. Okay. Sige, para mas maliwanag po sa inyo, isa-isahin natin, Okay. Miss Tin, ano yung mga serbisyong pwedeng makuha sa Yakap? Okay. So, unang-una sa lahat, yung gusto nating libreng pagpapacheck up. Konsultasyon. Pero gusto kong emphasize lahat ng mga sinasabi po naming libre sa Yakap program, ibig sabihin, ito yung mga benepisyong kasama sa programa. Pero hindi dahil libre yan, minsan kasi, ang gusto nating i-emphasize dun sa word na libre is that bayad po ito ng PhilHealth. Kaya kailangan i-access mo tong benepisyong ito kasi karapatan mo to, no? At nagiging libre siya sa iyo pag access mo, pero sa parte ng PhilHealth, kami po yung nagbabayad sa mga primary care facilities o partners natin. Kaya isipin po ninyo, ito yung aming pag-empower sa ating mga members na dapat gamitin po ang benepisyong ito dahil ito ang maglalayo sa iyo sa sakit. Okay? So kasama po sa ating mga serbisyo at benepisyo, yung binibigay na libreng konsultasyon mula sa ating primary care clinics or Yakap clinics, yung mga laboratory Basic. at diagnostics. Aha. These are the basics na kailangan depende sa assessment ng doktor sa iyo. Kasi nga po, kung kayo po ay nakabisita na po sa aming Facebook page, sa aming Yakap na mga website, no, makikita nyo doon na yung mga screenings and laboratory tests and diagnostics po ay naaayon din, no, sa pangangailangan ng tao, which yun po yung i-assess ng doktor kasama sa pagpapacheck up. Okay? So, kasama sa check-up, yung libreng laboratorio at diagnostics, and then, yung mga gamot. Pag nag-prescribe ang doktor, nagreseta ang doktor ng gamot, essential medicines, okay? Meron po tayong listahan ng 21 Yes. na dapat ay nasa Yakap Clinic. Yes. Okay? Kung sa reseta ng doktor yung nakalista doon ay dapat nakukuha sa Yakap Clinic, then pagbigay sa'yo ng reseta, doon mo na mismo, pag alis mo sa Yakap Clinic, dapat bit-bit mo na yon. Ngayon, sa reseta naman ay merong mga gamot na posibleng kasama doon sa listahan ng 54. Yung 54 na yon ay doon naman sa ating partner accredited pharmacies, gamot pharmacies. So, doon mo naman yung makukuha dahil bibigyan ka ng reseta na merong UPSC code. So, yung code na yon ang babasahin ng accredited pharmacy, ibig sabihin ikaw ay mula sa Yakap Clinic, na check up ng Yakap Doctor at naresetahan para sa PhilHealth gamot at kukunin sa gamot partner facility. Ngayon, sa assessment ng doktor, halimbawa mag-prescribe siya na kailangan mo ng some cancer screenings kasi kailangan na rin na maaga yung detection. Ano po? Baka sa check-up natin sa doktor, sabihin ng doktor, gusto kitang i-recommenda para sa cancer screening. So, yung doktor po ang magbibigay ng referral sa'yo doon sa ating contracted facilities kung saan sila ay magbibigay nung libre naman na cancer screening test kung ano po yung nasa reseta ng doktor. But ating pong pakatandaan na meron po tayong selected cancer screenings po na kasama sa Yakap program. Yung sa lung, sa liver, yung para sa Breast. colonoscopy, nasa colon, and yung sa breast. So yung mga test, yung mga tamang cancer screening test na kailangan po sa apat na mga cancer cases na ito, yun po yung covered ng Yakap program for early detection. Mga kapatid, lahat po itong nabanggit ni Ms. Tin, yung konsultasyon, libreng konsultasyon, tapos kasama nga po dyan yung basic laboratory at diagnostic tests katulad ng complete blood count,
basic blood check-up para matest yung dugo at ma-check base sa kinakailangan nyo na signs and symptoms ng pasyente. Halimbawa, dengue, infection, anemia, 'di ba? Pasok din dyan ang urinalysis para matest yung possible infection nyo sa ihi. At tapos, sinabi pa nga ni Ms. Tin, yung gamot. May 21 na nagamot. Yung 54 na sinasabi, dito pasok yung budget natin na 21,000 pesos worth every year. Sakaling yung kailanganin nyo nga pong gamot na dun sa hindi kasama dun sa 21 na gamot, may another 54 na gamot na pasok na pwede mong gamitin yung budget sa'yo sa kada miyembro na worth 21,000 every year po, mga 20,000. kapatid. 20 ba? 20. Ba ako na? Sorry, may 1,000 kong na sobra. 20,000 po pala. 20,000 worth. So, bakit hindi natin i-avail, hindi ba? Ngayon, pag-usapan natin, mga kapatid, paano ba maa-avail? Paano masisimulan na maramdaman na may yumayakap at nag-aalaga sa iyo? Sino-sino, Ms. Tin, ang maaaring magpa-enlist sa Yakap Clinics? Paano kapag hindi updated ang kanilang contribution? Okay. So, ikaw na nanunood na Pilipino, ikaw ay PhilHealth member, tara na, pumili na po ng inyong Yakap Clinic. Sana marunong kayong gumamit ng eGov.ph Super App kasi nandoon po yung iyong PhilHealth record. Okay? Pero alalahanin po natin, yung benepisyong Yakap at lahat po ng benepisyo ng PhilHealth, hindi lamang po sa miyembro. Pati yung ating mga dependents, sa ating household, yung ating qualified dependents. Kailangan lang nakadeclare din sila sa ating PhilHealth record. Kaya nga sinasabi natin lagi, dapat po updated yung ating PhilHealth record. Dahil yung member at lahat ng dependents, pwede kayong pumili kung saan mang Yakap Clinic ninyong gustong magpalista. Which gagawin nyo po yan sa eGov.ph Super App or sa PhilHealth Member Portal or di kaya itumawag sa aming hotline na mismo sa PhilHealth para ma-assist kayo. Dahil gusto nga po natin, hindi lang yung membro, kundi pati yung mga dependents po natin ay talagang may sariling Yakap Clinic kung saan po yung convenience sa inyo, pwedeng public, pwedeng private Yakap Clinic dahil madami po tayo sa buong Pilipinas. Okay, dito tayo. Step by step tayo. Okay. Explain natin ulit, Ms. Tin, yung step by step registration process sa Yakap Clinic. Ito po kasi yung pinaka-first step. Kailangan po lahat tayong miyembro ay magpa-rehistro. Kailangan natin magpa-register. Go ahead, Ms. Tin. Okay, so dahil ikaw ay PhilHealth member at ikaw kailangan pumili ng iyong Yakap Clinic, again, gamitin ang eGov.ph Super App, pwede rin sa PhilHealth Member Portal, or tumawag sa aming hotline 02-866-22588, or bumisita sa aming pinakamalapit na PhilHealth office, para po kayo ay tulungan at masagot na rin po yung iba pang mga katanungan. Ngayon, dahil ikaw ay nakapili na ng iyong Yakap Clinic, ang susunod mong gawin ay bumisita sa iyong Yakap Clinic na napili. Okay? Dahil pag nagbisita ka doon, syempre, magdala ka lang ng any idea, para lang makilala nila na yung nasa kanilang database ay ikaw yon, nakaharap nila. Syempre, kailangan may verification tayo, di ba? Kasi gusto natin yung serbisyo na binabayaran ng PhilHealth para sa'yo ay napunta sa'yo talaga. Ikaw talaga mismo yung binabayaran ng PhilHealth for this benefit. So paano, Ms. Tin, na masisiguro o nasisiguro ng PhilHealth na hindi rin naman naaabuso o maaabuso ang Yakap program? Kaya nga po, dapat meron tayong valid ID. Sana po lahat tayo ay meron ng national ID. Or any valid ID po, yun ang una nating ipapakita para makilala na ikaw talaga yan. Pero ang magandang balita dito, ang PhilHealth ay gumawa ng PhilHealth Check Utility. Or ito yung liveness check. No? Okay. Kasi gusto natin nga, sabi mo nga, Miss Cheryl, para maiwasan yung abuso. Kasi ayaw natin walang ghost na gumagamit ng benepisyo ng iba. Oo. Okay? So, unang-una dyan is yung PCU verification na tawag doon ay meron tayong liveness check. So, yung PCU po kasi, pipicturean ka eh. Tapos yung record mo, magmamatch doon sa database namin na, ikaw nga to, si Juan de la Cruz sa iyong ID at Juan de la Cruz sa PhilHealth database at sa PSA actually.
ay one and the same person. So that's the first verification step. Kaya maganda nga po, masisiguro natin na yung nakakuha ng benepisyo na binabayaran ng PhilHealth ay yung mismong tao na nasa ating listahan. Okay? Pangalawa po, yung tinatawag na nating pag-proceed doon sa pagkuha ng benepisyo, which is the first patient encounter. Pagkuha mo ng benepisyong yan, kasama po dyan yung health screening. So basically, pagpunta mo sa Yakap Clinic, pagkatapos ng liveness check, o ikaw talaga tong taong tong harap ko, next step is the first patient encounter. Ibig sabihin, merong ginagawang health screening or health assessment yung ating healthcare worker na nandoon sa Yakap Clinic. May mga questions na kailangan mong sagutin, family history, lifestyle mo, para po yun yung reference pagpasa na sa doktor para sa iyong check-up. Okay? Health screening. So, importante po yung mga impormasyon na yon para mas lalo kang magabayan sa pag-aalaga ng iyong kalusugan. At yun ang nagiging reference ng doktor sa mga further assessments later on. Now, pagkatapos nung first patient encounter, so ibig sabihin, talagang nakalista ka na nakakuha ng paunang serbisyo mula sa ating Yakap Clinic. Ang third step natin is the yes. Mag-yes ka sa PhilHealth. Okay, so ngayon po yung aming yes o pag yes sa PhilHealth Yakap, meron na rin po kaming digital Yakap Empanelment Slip. Ito naman pong digital na pamamaraan ay kukunan ka ulit ng picture no? Pero una, bago ka mag-sign up sa Yakap Empanelment Slip na digital, dapat ipaintindi po ng Yakap Clinic, ito po yung mga serbisyo makukuha mo dito, ito po yung mga benepisyo, at yung pagpirma mo or pag-manifest mo na ito yung napili mo na Yakap Clinic, dapat napapaintindi po yun ng Yakap Clinic sa'yo. Kasi nga po, ito ay voluntary, hindi sa pilitan, no? Kasi yun nga, may iba nagtatanong, bakit ako nalista doon sa isang Yakap Clinic, hindi naman ako pumayag or hindi ako ang pumili. May mga ganun na mga kwento Kaya itong mga levels of safeguards ay ginawa ng PhilHealth para ibig sabihin, yung binabayaran namin ng mga serbisyo ay voluntaryo na mismo sa tao na choice yun. Kasi that's part of patient empowerment or member empowerment. Kaya dapat na paintindi po yun sa ating mga miyembro at mga qualified beneficiaries na itong facility na ito, itong Yakap Clinic na ito, ay iyo talagang choice. Kaya meron tayong yes or Yakap Empanelment Slip. Okay. At kaya siya digital also dahil yung pang-apat na step, kukunan ka ng picture. So yung picture na yun ang magiging proof na ikaw ay nag-yes sa Yakap Clinic na ito. Yun yung digital signature mo nung kinukunan ka na ng picture. Yun na basically yung iyong digital signature. Kaya po, sana po naiintindihan po natin yung prosesong ito para kapag po ay may nagtanong sa atin about the Yakap program, tayo mismo pwedeng magkwento na ito yung ginawa sa atin at naintindihan po natin yung proseso na iyon. Dahil mahalaga po yun para din po ating maprotektahan na walang pag-aabuso sa programa. Mayroon po. So, paano kung, Miss Tin, na, yun nga, sabi nyo, kailangan, di ba, may Yakap Empanelment Slip or pagpapatunay ng consent. Tapos nalaman nila na biglang nandun sila sa barangay center, may gusto sila talagang clinic. Ano ang pwede pong gawin nila? Ganito yan. Itong Yakap and all the digitalizations namin, nagsimula po this year, 2026. Kaya nga po, gusto po nating i-address kasi yung mga ganun na kwento. Pero, posible po kasi, itong mga na-register na before, na-register na kasi sila sa konsulta program before. Remember, ang konsulta at Yakap ay iisang programa, nag-evolve lang siya, na bago yung pangalan, nag-transition, dahil nga mas pinalawak at pinaganda natin. So, posible pong baka nakalimutan lamang po na tayo ay nakapagpili na rin ng konsulta facility before. Kaya napili mo na itong Yakap Clinic na ito. It's just the same. Pero kung gusto nyo pong lumipat, ay pwede rin naman po. Pero kapag ikaw po ay nakapag first patient encounter na sa isang Yakap Clinic, gagawin po yung paglipat
sa October to December of that year. Halimbawa, sa taon ngayon, by October 1, pwede na po kayong lumapit sa inyong, pwede na po kayong pumunta sa PhilHealth office or sa local health insurance office or tumawag sa ating hotline muli para po magsabi na gusto ko pong lumipat ng Yakap Clinic. So, yun po ay dahil kayo ay nakakuha na ng benepisyo ng FPE. Paano kung wala pong first patient encounter pero bigla ngang nalaman niya, nakadiscover niya na doon siya nakarehistro daw sa barangay nila, health center. Na Yakap accredited. Opo, okay. opo. So kung ganun po, kailangan pong malaman po namin yung mga ganyang detalye. Detalye. No? Para po ating mas lalong masuri kung ano kaya ang rason or baka lamang po talagang hindi alam ng member na at some point baka narehistro na po siya sa isang consulta facility in the past. Gusto po nating i-correct yung mga ganito na mga experience, kaya po sana po iparating po natin ito sa PhilHealth at pwede rin po kayong bumisita sa ating mga local health insurance offices para sumangguni at sana Yes. po malinawan kayo kung bakit kaya may ganong pangyayari, kasi baka naman po ay hindi lang natin na alam na in the past ay nakapag na rin tayo konsulta program.